Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang kontrobersyal pero napaka-importanting usapin, ang sinasabing price suppression o ang pagpigil sa pagtaas ng presyo ni XRP. Marami po sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ang nagtatanong kung bakit parang hindi makalipad itong si XRP kahit may malinaw siyang gamit sa totoong mundo or meron siyang real-world use case. Sa kabila ng matagal ng development, partnerships at saka global adoption, tila nananatili pa rin si XRP sa mababang presyo kung saan ay nasa mga $2 lamang kahit malaki na ang kanyang naging progreso. Pero ayon po sa isang kilalang crypto analyst na kilala sa pangalang Pampius, hindi ito basta-basta aksidente. Ayon sa kanya, may malalim na dahilan daw kung bakit tila may pumipigil sa paglago ni XRP. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung sino ang mga tunay na nakikinabang sa mababang presyo ni XRP, bakit ito pinipigilan at ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ang source po ng ating balita rito ay ang The Crypto Basic. At yan, umpisahan po natin sa kung ano po ang pinagkaiba ni XRP sa ibang crypto tulad po ni Bitcoin at ang mga meme coins. Ayan, hindi daw kagaya ng ibang cryptocurrencies itong si XRP. Ayon kay Pampius, si XRP ay hindi lang isang simpleng digital coin. Isa po siyang financial infrastructure. Ibig sabihin, may real world na gamit itong si XRP bilang tulay para sa real-time cross-border payments. Gaya po ni Dogecoin or ni Pepe na hindi po gaya ni Dogecoin or ni Pepe na umaasa lang sa hype. Si XRP po ay ginagamit na ngayon ng ilang bangko at saka financial institutions para magpadala ng pera sa iba't ibang bansa. Mabilis po siya at walang masyadong fees. At dahil dito ay nagiging threat po siya sa mga luma at saka traditional na sistema tulad po ng SWIFT, mga bangko at pati mga issuer ng stable coins. Kung tutuusin, parang sinasabi po ni Pampius na si XRP ay sobrang useful na hindi siya pwedeng basta-basta hayaan na sumabog ang kanyang presyo. Ngayon ay sino po ang tunay na nakikinabang sa murang presyo ni XRP? Ayon po kay Pampius, may mga makapangyarihang grupo na sadyang pinapanatiling mababa ang presyo ni XRP at hindi ito basta-bastang mga retail investors tulad natin. Ang mga nakikinabang daw sa murang XRP ay ang tulad po ng una ay ang central banks. Yan, gamit po ang XRP Ledger or XRPL para mag-develop ng mga central bank digital currencies or CBDCs. Pangalawa ay ang mga private liquidity providers. Ayan, bumibili po ng XRP. Ayan, sila po ay bumibili ng XRP sa murang halaga para gamitin ito sa on-demand liquidity na serbisyo. At ang pangatlo ay ang payment processors. May mga kumpanya po na nangangailangan ng scalable at saka stable na payment solutions. At ang pang-apat ay ang legacy financial institutions. Ito po ay mga bangko at traditional financial companies na takot po sa disruption na kayang gawin ng XRP sa buong sistema. Kaya ayon po kay Pampius, habang hindi interesado ang maraming retail investors kay XRP dahil po sa kakulangan ng hype, unti-unting binibili ito ng mga institution sa likod ng mga pintuan. Ngayon is paano po ginagamit ng paano po ginagamit ang SEC lawsuit bilang smoke screen o pangtakip? At ayan, isa po sa mga pinakamainit na usapin ay ang matagal ng kaso ni Ripple sa US Securities and Exchange Commission. Ayon po kay Pampius, hindi lang ito simpleng legal battle. Ito raw ay isang cover para hindi mapansin si XRP at para hindi magka-interes ang masa habang binubuo na
ng mga institution ang kanilang mga position sa likod ng XRP technology. Habang ginugulo po ng kaso ang reputasyon ng XRP, patuloy naman sa pakikipag-deal ang Ripple sa iba't ibang bansa tulad po ng UK, UAE at saka Singapore. May mga pilot CBDC na mayroon pong mga pilot CBDC sila sa Palau. Ayan, at konektado rin sila sa Digital Pound Foundation. Kung totoong ginagamit lang ang kaso para patagalin ang adoption, hindi ba't mas lalong kapansin-pansin ang intensyon na isuppress si XRP habang busy ang publiko sa mga mas maiingay na coins? Ayan. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang ibig sabihin ng the price isn't broken, it's luck. Ayan. Isa pang malalim na pahayag ni Pampios ay yung sinabi niyang the price isn't broken, it's luck. Ibig sabihin po niyan ay hindi daw sira ang market value ng XRP, sadyang nililimitahan ito. At habang ang presyo ay parang nakakadena, patuloy po ang pag-unlad ng ecosystem ng XRP Ledger. May mga bagong platforms tulad po ng Doppler Finance na nagbibigay ng on-chain yield, decentralized services na dati ay eksklusibo lang sa mga hedge funds at saka asset managers. Ang ganito pong uri ng development ay hindi lang nakakaapekto sa payments, kundi sa mismong financial structures ng asset management. Ang suppression daw ay parte ng mas malaking plano ng mga elite para iwasan ang retail hype, mabawasan ang regulatory focus at masecure ng mga institution ang control bago pa ito lumipad. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng XRP. Para sa atin dito sa Pilipinas, ang ganitong sitwasyon ay may dalawang mukha. Una, opportunity ito. Habang mababa pa ang presyo ng XRP at hindi pa mainstream ang interest ng masa, maaari po tayo makaposisyon ng maaga bago dumating ang tinatawag nilang flippening o major breakout. Pangalawa ay may panganib din ito. Dahil kung suppress nga ang presyo at hawak ng mga institution ang narrative, maaaring matagal pa bago natin maramdaman ang totoong value ng XRP. At kung hindi po natin naiintindihan ang nangyayari, baka mawalan po tayo ng tiwala at magbenta ng maaga habang ang mga malalaking players ay patuloy po na nag-a-accumulate. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking personal na pananaw. Ang analysis po ni Pampios ay napaka-interesting at saka may sense kung titingnan mo ang mga galaw sa likod ng XRP ecosystem. Hindi po biro ang partnerships ng Ripple at hindi rin normal ang price movement ni XRP kumpara sa ibang coins. Tila may silent war na nangyayari po sa pagitan ng lumang sistema at ng bagong technology na dala ng XRP. At sa giyerang ito, parang tayo ang nasa gitna, mga retail investors na naghihintay ng tamang panahon para umangat si XRP. Ang tanong ay, mananatili ba tayong blind followers ng hype o magiging patient believers ng tunay na utility? Kaya kung ikaw ay isang Pinoy crypto investor na naghahanap ng long-term plays, baka panahon na para pag-isipan mong mabuti ang role ni XRP sa susunod na financial revolution. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.